Disadvantaged sector. Tatalakayin natin ang mga sektor sa ating lipunan na may mga hamon na kinakaharap. Ito ay ang mga lugar kung saan ang mga individual at grupo ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon upang umunlad at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng isang dokumentaryo, nais nating bigyang diin ang mga isyong ito upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at mabuksan ang mga mata ng mga manonood sa katotohanan ng buhay ng mga disadvantaged sectors. Ito si Tatay Roger Tanduyan, 63 taong gulang na naninirahan sa sitio Lower Lamcanal, Malungon, Sarangani Province. Siya ay isang Katoliko at nakapag-asawa ng isang kapwa niya Katoliko. May 6 na anak si Tatay Roger at hiwalay sa asawa. Kasalukuyan siyang naninirahan mag-isa sa isang maliit na kubo at mag-isa ring binubuhay ang sarili sa pamamagitan ng pagtutumba ng mga punong niyog. Ayon sa kanya, ang pagtutumba ng mga puno ang siyang bumubuhay at nagpapakain sa kanya sa araw-araw. Mong civil status, may napabay asawa? Wala na nagbulag mi. Kung saan na siya tay ka na, pero kasal mo ato tay. Oo, pero pag nagtrabaho ko maasin, pag ulan ako dahil ibigyan ng balag mo. Tapos inaya sa igala ng kwarta. Ang mga bata, wala na hatagi. Ikaw? Nga, kung okay lang po tay, unsara ba imong grade na natapos Grade 6 sa lang ko. pag-eskwela grade 6? Aha ka nga eskwelahan nag Dilute. Davao del Norte? So, pila inyo ang anak tay? Kuan, inom. Ano, ang pinakamagulangan mo, pila po ang edad tay? Mga sobre 30 na. Ang pinakamangurang tay? 20 city. Kanan sila naminyo na. Isa na ulit ako si Marvin ka lang ng kabanalan sa Malandag. Pero kay ikaw naman diri tay, unsay mo panginabuhian para makaluwas-luwas ka makakaon. Kasi mga katumbang kong lubi, suhulan, magsatag lubi, manghornal, para makapay kong bukas. Pila pod ang mga pinakadako nimo nga na income tay? Kasi di magpareho. Kasi 300. Ano na pinakatako? Sa isa kaadlaw ni mo? Magtumba kong lubi, 500. Yung kaya di man po pirmi. Pinakagamay nimo tay, mga pila mo po? 300. Say, wapod. Pero katong pinakagagmay ni mo, 300, masakto ba siya sa imong budget sa isa kaadlaw tay? Or usahin Oo, magkulang? ay kulang na siya kayong bugas pa, yung mga bitsin at yung mga asukal. Kulang na siya. Pero okay naman ko kaya ako rin siya. O say, pakyo ko, tagpay-panid, ipait mo kong bugas at sudan. So, dili ko kayo kanang dito pa subal asam tanang ilungan. Dili ko problema na. Kaya tagaan po ko sa kong mga bata. So ba yun ba ko din na kayo? Wala ko gibati? Wala mga po na, wala kayo. Aluyan po ko din o. Kaluyan. Pero nakaagi kag pa-check up na tay? O yung hospital ko ko sa kanang overfatigue sa trabaho. Ay, pati. Kagigibi ko sa hospital sa kuan. Yung mahal ng hospital sa kuan. Luyo sa Robinson. Sergeant. Suksad yan. Mo nang karon dili na kayo ka mag-alsa. Di na ko pag-asa bugat ang doktor ba? Di ko masa bugat to. Pero sa mga nahitabo sa mga tayo, sa imong pamilya, sa imong sarili, unsa imong mga pangandoy karon? Basta lang makakuan ko kay mga luti. Kanang sa gamay lang pagalingon. Mag-plaster ka tayo na. Plaster ko kaya ako naman usa. Okay, buat. Pero ang kaning imong gipoy Andre karon tayo inyo ha ba ni? Di niya akong luti, ipapayag lang ko. Di payag rin po kong himo. Na may sugat diri tay? Wala. Saan sa mong ginagamit na gano'n lang ka? Gas.
gas. Oo. Kapamalit na kasundahan. Oo, di, tinahan na gas. Kaya kinsa pud ning ano dire tay? Luti. Lupa. Ato sa, doon sa masin, ang tagiyan. May sugat ra pud sa tay no. Tugol sa pagbukan lang. Mm. Kung gamito niya, mahawa po ko. Hala Naka- ka kontento na kasi mo ang ano karon. Wala na kay mga ginapangandoy na mga gusto nimo makabot ana aside sa ingon ani na mga setup nimo diari tay. Anaon. Pero, di man ako maabot. Ang gusto na kong mga kuhaan ka ng, nakoy mga butang. Ang sa mga pangbalay lang. Bala. Para di po kumingawan para ng mga radio, TV. O, di man ako makaipalit kaya kung pangita. Ang ginagmay man. Hindi na. Diri ko sa mga anak ko. Diri na focus akong panahon. Na ako na, ang puno ko sa ginawa, di ko magsakti, kadang ko pusog, kabaskog. Para alalayan ako niya parang sa servisyo po sa kong pagkataan. Ang pagharap sa mga hamon ng mga disadvantaged sectors ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang mas patas at pantay na lipunan. Sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipakita ang tunay na kalagayan ng mga taong nasa disadvantaged sectors. Naway maging daan ito sa pagbukas ng mga pintuan ng pag-unawa at pagbabago. Nawa ay magamit natin ang kapangyarihan ng sining upang magtulak ng positibong pagbabago at magbigay ng boses sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng kwento ni Tatay Roger, maaari nating baguhin ang mundo at magtayo ng isang lipunang nagbibigay pansin sa bawat isa na kung saan ang lahat ay may pantay na pagkakataon para umunlad at mamuhay ng may dignidad.